Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Ngayon ay araw ng Martes at sumasa inyo na naman ang ating Jesus is Forever. Ang segment ng Snatch Away Facebook page at YouTube channel. At ito yung napapanood dito sa Facebook Live. Ganap na alas 3 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. At sorry, hindi tayo nakapag-program kahapon. Sumainyo ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Kristo. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. At saan man kayo naroroon ngayong mga oras na ito, sa iba't ibang panig ng mundo, welcome sa ating Snatch Away Facebook page, sa Snatch Away Facebook page at YouTube channel, at ang ating segment ay Jesus is Forever. At tinanyayahan ko rin kayo mamayang gabi, alas 8, na samahan nyo rin ako sa ating The Last Hour. At napakaganda ng ating topic mamayang gabi sapagkat year-end. Ang magiging topic natin mamayang gabi ay year-end report. Tatlong bagay na napakahalaga nangyari sa daigdig nitong 2021. At yan, nagkakabulol-bulol na agad ang inyong lolo. Okay, ang ating topic ng mga kaibigan ay Beware of Tradition. Alam nyo, napakaraming nating minanang katuruan mula sa matatanda. Mga tradisyon, pamahiin, kaugalian, at napakarami pa sa buong daigdig na minana natin ng mga tradisyon. Pero hindi tayo natutong magtanong sa ating mga ninuno, sa ating mga magulang kung yan ba ay totoo at anong batayan at yung ba ay mapapagkatiwalaan. Kaya napakaraming mga bagay sa mundo na hindi natin maunawaan, mga kaibigan, sapagkat hindi natin pinapag-aralan. Hindi natin tinatanong. Buti na lang mayroong Bible na nagsasabi ng katotohanan, mga kaibigan. At ito ang ating tatalakay ngayong gabi, ngayong araw na ito, mga kaibigan. Ito tungkol sa tradisyon. Okay. Samahan niyo ako, basahin natin ang ating teksto ngayong araw na ito, mga kaibigan. Matatagpuan ito sa ating matatagpuan ito sa Colossians, sa mga sulat ni Pablo sa Colossus o Colossians chapter 2. Dito basahin natin para malaman natin ang sinasabi ni Pablo, ang huling apostol. Chapter 2, verse 1 to verse 1 to 10, mga kaibigan. Okay? Kung kayo mayroong mga Bible, ay samahan niyo ako sa pagbasa. For I want you to know that what a great conflict I have for you and those in Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh, that their hearts may be encouraged, being knit together in love, and attaining all riches of full assurance of understanding, to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Now this I say, lest anyone should deceive you with persuasive words. For though I am absent in the flesh, yet I am with you in the spirit, rejoicing to see you, your good order and the steadfastness
steadfastness of your faith in Christ. As you therefore have received Christ the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in faith, as you had been taught, abounding it with thanksgiving. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit according to the tradition of men, according to the basic principle of this world, and not according to Christ. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in Him who is the head of all principality and power. Okay, tayo po ay mag-pray muna bago tayo mag-umpisa ang ating pag-aaral dito sa sulat ito ni Pablo sa Colossians. Panginoon Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, walang katulad, walang kampantay sa pag-ibig at katapatan at sa pagkalinga at pagmamalasakit sa iyong mga nilikha. Aming Diyos, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob at ng Israel, na aming Ama, sapagat binigyan mo kami ng karapatang tawagin ka Ama dahil sa pagtanggap namin kay Jesus Christ na aming Panginoon at tagapagligtas. Dumadalangin po kami na kami samahan, kasihan ng banal na Espiritu upang kami matuto sa mga salita na aming pag-aaralan. At kapuspusan ay dinadalangin namin buksan ang mga isipan namin, ang aming puso at mata upang makita namin si Jesus Christ na aming Panginoon at pagligtas sa aming pananampalataya. At ang buong pagtitiwala ay maibigay namin sa Kanya nang walang pag-aalinlangan. At ang lahat ng kapuri at pasasalamat ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ito ang sulat ni Pablo, mga kaibigan, sa Colossians. At nagbigay siya ng warning. At ang warning niya, ang sabi niya dito ay basahin ko sa dalawang translation, sa NIV at sa NASB. At nabasa ko kanina sa New King James. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depend on human tradition and elemental spiritual forces of this world rather than Christ. NIV po yun. NASB, see to it, pareho na, that there is no one who takes you captive through philosophy and empty deception in accordance with human tradition, according with the elementary principle of the world, rather than in accordance with talagang sira ang dila natin. Rather in accordance with Christ, mga kaibigan. Ang sabi sa NASB, sa New King James, beware. Alam niyo, mga kaibigan, ang gusto ng diablo ay ilayo tayo sa Diyos. Ilayo. Tayo mga nakakilala niya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa mga hindi pa nakakakilala, hindi niya problema sapagat nabubuhay sila sa sistema, sa prinsipyo ng mundo. Subalit isang tao na tumanggap kay Jesus Christ, nagkaroon siya ng relasyon personal, nagkaroon siya ng born-again relationship sa Kanya. Kaya ngayon, ang kanyang buhay ay nababatay ayon kay Kristo, according to Christ. Kaya ngayon, ang ginagawa ng diablo ay pinapasok na yung church o ang mananampalataya at nag-i-introduce siya ng iba't ibang mga tradisyon, iba-ibang mga bagay na mapapalayo kay Jesus Christ. Sapagat ayaw ni Satanas na palapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, sapagat hindi naman tayo mapapalapit sa Diyos kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ.
Kaya ang gusto niya, ilayo tayo kay Jesus Christ. So it is not the philosophy. Hindi naman lahat ng philosophy, mga ibigan, ay masama. Ang philosophy, ibig sabihin nito ay kaisipan. At tulad ko, ang sistema namin ng pagtuturo ng Biblia ay book by book, chapter by chapter, verse by verse. That is a philosophy. Sapagkat marami namang paraan ng pagtuturo ng Biblia. Meron topical, meron textual. So, there's so many approach in teaching the Bible. But the system that we are using is the book by book, chapter by chapter, and verse by verse. In short, it is inductive Bible study ang pamamaraan ko. That is a philosophy. Hindi masama. Katulad ng mga tulad na sa church anniversary, walang masama sa church anniversary. Siyempre, it's a fellowship, acquaintances with the believers kasi yung Sunday service, matapos nagkakahiwa-hiwalay ka agad. Hindi magsamang philosophy or tradition yung fellowship with one another. Sabi nga ni David, how beautiful it is when brethren sa Psalms gather together. Hindi masama yun. Pero ang masama, isang bagay na mapapalayo ka sa Diyos sa pamagitan ng mga tradisyon na minana natin. Marami tayong tradisyon na hindi natin naintindihan. Tinanggap na lang natin, walang pagtatanong. So, tulad ng Christmas, itong Christmas season. So, alam naman natin na ito hindi ito kapanganakan ni Jesus Christ. Nung ako hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ang alam ko, birthday ni Jesus Christ yung Pasko. Pero ano ang pakialam doon? Kasi iniisip ko yung regalo ng mga ninong ko. At saka yung mga bago, mga bagong damit, mga bagong bagay na bibigay ng parents ko. Pero nung born again ako, naisip ko ang mga bagay na to. Saan nga ba nang galing to? So marami tayong tradisyon na commercialize lang. Nabanggit ko na yung nakaraan ng ating tulad anong susunod na tradition dito yung mga itong bagong taon. So madami diyan mga paswerte tulad yung mga bilog-bilog, mga paswerte. Pagkatapos itong bagong taon, magastos na naman yan. Valentine's Day. Hirap na po sila. So Valentine naman, anong klaseng tradition naman yan tinuturo? So maraming ang nauwi lang sa napapalayo sa Diyos, nagkakasala pa sa tao. Tulad ng Valentine's Day, illicit sex dyan. Kalooban ba ng Panginoon yun? Mga maling relasyon ang ginagamit ni Valentine's Day. Mabenta lang ang mga bulaklak na pagka nagiging mahal ang mga bulaklak. So mga kaibigan, maraming bagay tayong ginagawa na hindi natin nalalaman. Ngayon, Kristiyano na tayo, dapat pag-aralan natin mabuti, mga kaibigan. So, ang sabi nga ni Paul, beware. Beware sa pandaraya ng mga filosofiya. Remember, si Satan is matalino. Ang ginawa niyang pagliling lang sa tao para magkasala ay deception. Ano sabi din ni Jesus Christ? Signs of the end times is deception. So, deception ang gamit ni Satanas. So, ang gusto niya, madaya niya ang bawat mananampalataya na mapalayo kay Jesus Christ sa pamagitan ng mga philosophy, tradition, or anything na bagay na magpapalayo sa salita ng Diyos. Sapagkat yan ang nagiging masama pa, mga kaibigan. Kung katulad nga, ng tradition ay magiging nangibabaw pa sa salita ng Diyos. Kaya sabi nga ni Jesus Christ, natin pag-aralan sa Matthew, na winawala niyong halaga ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Okay. So, bakit tayo pinapag-ingat ni Paul, ang mananampalataya? Sapagkat isang bagay na hindi magkakaroon ng paglago sa ating relasyon sa Diyos. Isang bagay na mahadnagan ating pagtitiwala sa salita ng Diyos kaysa sa tradisyon na sasandal. Okay. Medyo talagang hirap pa rin ang lulo nyo sa pagsasalita. Okay.
So, ang mahalaga mga kaibigan, yung ginagawa natin dapat in according to the Word of God, in accordance, according to the Word of God, ayon sa katuruan ng salita ng Diyos, hindi ayon sa tradisyon. Sapagkat hindi ang tradisyon magpapalapit sa atin sa Panginoon. Ang salita ng Diyos na natin natututunan, minimeditate natin, at pinapraktis natin, ang nagpapalapit sa atin sa Diyos. Yung tradisyon ang nagpapalayo pa nga. Sapagkat ang gusto ng Diablo sa kanyang pandaraya sa mga philosophy niya ay ilayo tayo sa Diyos at maging alipin muli tayo ng ating mga kinagisnang mali. Okay, so dakuhin na natin ang salita ng Diyos. Ano bang sinasabi ni Luke sa Luke chapter 4 verse 18? Ito ay si Jesus Christ na binasa niya ang scripture. Ito naman ay ayon sa prophecy na Isaiah chapter 61. Okay. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight of the blind and release the oppressed. So mga kaibigan, He proclaimed freedom. Si Jesus Christ ay nagkatawang tao upang ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos, ang kaharian ng Diyos at ang Diyos mismo upang tayo maging malaya sa pagiging alipin ng kasalanan. Hindi lang ang pangangaral ng salita ng Diyos mismo at ang pangangaral ni Jesus Christ tungkol sa kaharian ng Diyos at sa kanyang amang Diyos ang kanyang ginawa para tayo maging malaya sa umaalipin natin ng kasalanan. We are in bondage of the law. Okay. Nabubuhay tayo noon at sinusunod natin ay yung mga katuruan ng relihiyon natin kung saan tayo membro ng relihiyon. At sinusunod natin ang Ten Commandments ay tinuro din sa atin ng relihiyon, pero hindi mo natin kayang gawin. So tayo nakatali, nakabilanggo sa mga katuroang bumibilanggo lang sa atin na hindi tayo lumalaya sapagkat kulang tayo sa kaalaman sa mga bagay na ito tungkol sa ating kaligtasan, sapagkat ang itinuturo sa atin ay maging mabuti ka at magsakripisyo ka para maligtas o maging miyembro ka para maligtas. At ito ang mga tradisyon na itinuturo na dapat sundin upang tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero ang salita pala ng Diyos ang ating kailangan because faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kung magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At hindi lamang sa pakikinig ng salita, hindi lamang sa pangangaral ng salita ng Diyos ang ginawa ni Jesus Christ, kundi ibinigay pa niya kanyang buhay para sa ating kalayaan. Sa Galatians chapter 5, napapabilis. Sa Galatians chapter 5, basahin natin. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Mga kaibigan, ibinigay din ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo maging malaya sa kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, natigis ang kanyang dugo. At pagkatapos ng 3 araw, 3 gabi, na siya nasa ilalim ng lupa, o nasa libingan, siya nabuhay na magmuli upang magkaroon tayo ng kaligtasan. At kung tayo tatanggap sa Kanya bilang ating tagapagligtas, ang ating kasalanan ay tatanggalin, hindi tatakpan. Alisin niya ating kasalanan at tayo magiging malaya sa kasalanan dahil sa Kanyang ginawa. At iyan naman ang gustong ibalik ng Diablo, na tayo muling mabilanggo sa pamagitan ng kanya ipinapasok na kung ano-ano mga tradisyon, pamahiin, upang doon tayo magtiwala. Doon tayo magtiwala. Hindi doon sa salita ng Diyos na iniiwasan man ang pag-aralan, sapagkat marami na magkatapos sa tanggap si Jesus Christ, enough na, hindi na nag-aaral ng salita, hindi nagsasaliksik, kaya hindi umalago at umaasa na lamang sa pakiramdam, umaasa sa mga kasabihan. Kaya,
nadadaya, mga kaibigan. Kaya yung paglago ng sa mananampalatayang Kristiyano ay hindi nagiging malago-malago sapagkat nahahadlangan ng mga bagay na hindi dapat pagkatiwalaan. Kaya mga kaibigan, dito sinasabi ni Pablo, kung magtitiwala tayo sa tradisyon, ay nawawala ang ating, nagdududa tayo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, mga kaibigan. Lagi kinakatwiran natin, mahirap intindihin. Kaya nga, mahirap maintindihin kung pag-aaralan natin, tulad ng mga prophecy. Kaya mga kaibigan, ang gusto ng Diablo, hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos upang tayo manatiling bihag, alipin ang mga kung ano-anong tradisyon, hindi tayo lumago, para hindi natin ma-enjoy ang total freedom and the blessings of the Lord na nasa sa atin. Kaya nasa sa isip lagi ng tao, ang pagpapala ng Diyos ay material. Ayan mga kaibigan, doon nadadaya. Kasi ang nasa isip natin, ang ating mindset, ang blessing ay material and financial. Hindi lang yan mga kaibigan. Jesus came to give us life and He bore abundantly. Kaya nga itong sinasabi ng salita ng Diyos natin pag-aralan, beware of tradition na dumadaya sa atin. Dumili lang sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. We are destroying speculation in every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience to the obedience of Jesus Christ. So mga kaibigan, when we became born again, ang ating espiritu na pag-alipin ay nakalaya na. Sapagkat nabuhay na muli ang ating relasyon sa Diyos, at ngayon ang ating kaisipan ay mayroon tayong kaisipan ni Jesus Christ. Our thought is captive to Jesus Christ, and our thinking, our mind is humility. The mind of Christ is humility. So we became humble as Christ is humble. So nagiging mababa, natuto tayo mapagkumbaba, at sa pamamagitan ng ating pag-amin na blessed are the poor in the spirit, yun, wala na, blessed are the poor in the spirit, so inaamin natin, wala tayong sapat na kaalaman sa salita ng Diyos, sa mga bagay na spiritual, because yung tinatag na spiritual bankruptcy, bankrupt ang ating spiritual knowledge nung tayo hindi pa nakakakilala sa Panginoon sa Kristo. Nung tayo makakilala na, nagkaroon tayo ng chance na magkaroon ng nagkaroon tayo ng chance na matutunan sa salita ng Diyos, because the Holy Spirit in us is teaching us. The Holy Spirit is in us and upon us. So the Holy Spirit illumine our minds. Mas may pa yata English na salitain ko sa Tagalog. Nagkakabulol-bulol eh. So when we believe in the Lord Jesus Christ, God gave us a deposit. God gave His Spirit as a deposit to us. So He is working in us and through us. So, the Holy Spirit indwelling in our hearts. He is our teacher, and He helps us to know everything about God. So God is giving us knowledge and wisdom. Wisdom to follow Him, and knowledge about Him. When the Holy Spirit came into our life, the Holy Spirit became a deposit, the assurance of our salvation when we believe in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Okay. So, ngayon, yung ating mga lumang kaalaman na mga hindi magandang bagay na hindi kinanunugdan ng Diyos, inaalis niya sa ating mga puso. Nung the Holy Spirit, inaalis niya at pinapalitan niya mga bagay tungkol sa Diyos, yung knowledge of God. So, at yung ating isipan, nililinis niya at pinapalitan niya ng kaisipang-isipan ni Kristo. Kaya ngayon, nababago ang ating buhay. Kaya nga, when we believe in the Lord Jesus Christ and receive Him as our Lord and Savior, we become a new creation. So, there is a new man inside of us. May bagong tao doon sa loob ng ating katawan.
bagong pagkatao, mga kaibigan. Hindi lumang pagkatao. Bagong pagkatao sa lumang katawan, lumang sisidlan. Itong katawan ko, ito ay luma at ito mapapalitan after the rapture of the church. Mapapalitan yan ng bago. Pero naninirahan ang bagong katauhan ko dito sa lumang katawan. Okay, kaya nga nakikita nyo. Sa lumang katawan, deteriorating, may karamdaman. Pero bago ang kaisipan. Okay, so may mga bagay kasi na gustong ginagawa ang diablo na tayo ilayo kay Jesus Christ. Sapagkat hindi na nga natin siya hindi tinanggihan na natin si Satanas. We renounce him. Kaya lang, hindi na niya tayo maaagaw. Alam ni Satanas yan. Ang sino mo na kay Kristo ay hindi na niya makayang agawin, pero kayang ilayo. Kayang linlangin. At hindi natin ma-enjoy ang ating buhay. Katulad na ginawa niya kay Eva. Na kompleto ang buhay niya, pero tinuruan niya ng paghahangad si Eva. Nilinlang niya. So ngayon, ang ginagawa niya, because of this tradition, philosophy, yung ating paghahangad, hindi paghahangad na mapalapit tayo kay Jesus Christ, kung magkaroon tayo ng mga bagay na hindi, hindi lalayo nga Nawawala yung mindset natin, hindi lalayo Yung mga bagay na yan. Kaya nga, sabi ni, maraming bagay na gagawin ng diablo para ilayo tayo, nakawin ng diablo ang ating kaligayahan, ang ating kagalakan, ang ating buhay na dapat magiging masagana. Lalo sa panahon ito mga kaibigan, mamaya tatalakayin ko ibang bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Lalo itong panahon na ito na tradisyon. Tradisyon ng Pasko at Bagong Taon. Yan. So, sabi ni Paul dito, sabi naman ni John, si John the Beloved, may sulat ito, 1 John chapter 4, verse 1. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. So, yan mga ibigan. Marami ang mga propetang palso. Okay. Ang prophet kasi, the prophet is spokesperson of God. Noong unang panahon, ang Diyos ay tumawag ng mga propeta, sina Moses upang salita sa kanyang bayang Israel. Pero sa church, mayroong gift of prophecy, pagpapahayag, na pag-aaral, na pagtuturo tungkol sa prophecy, pero hindi sila propeta. Kasi propeta is an office, hindi ito gift. So, may magsasabi sila mga propeta at magtuturo ng kung ano-ano sa church upang iligaw. Wala na pong propeta ngayon, mga ibigan, sapagkat it's the Holy Spirit. So, everybody ay binibigyan ng banal na espiritu ng kapangyarihan, kapuspusan upang magpahayag ng salita ng Diyos. Hindi katulad noon ng panahon ng the Old Testament. The last prophet, mga ibigan, is si Jesus Christ. At ang last apostle ay si Paul. So what we have today are the gifts of prophecy, gifts of the Spirit, that's gifts of the gift of the Spirit, gifts of apostleship. Pag-aaralan din natin mga bagay, ibig gifts na yan. So may mga nagpapahayag na tayo nililin lang, nagtuturo na kung ano-ano para tayo ilayo kay Jesus Christ. Sapagkat si Jesus Christ lang ang daan upang tayo mapalapit sa Diyos, mga kaibigan. Hindi ka tayo pwedeng dumalik na sa Diyos. Kaya nga, sabi dito ni John, test every spirit. So, marami din false teachers, mga kaibigan. Wala ibang teacher maliban sa kay Jesus Christ. So, I have a gift of teaching. Kaya hindi ako teacher, hindi ako prophet. It's just a gift na kapag patuturo. Kailangan hindi ako magpagsalita ng maayos. Yan. Kaya mga kaibigan, so ano tinuturo? Ibinabalik tayo sa mga bagay na maniniwala tayo sa mga tradisyon ng swerte-swerte. Mga pampaswerte. Itong panahon na ito, mga kaibigan, na itong Christmas season, itong bagong taon, marami niya ini-introduce, katulad yung mga bilog-bilog, pampaswerte. Sabi ko nga, yung bilog-bilog niya, lagyan mo ng isang stick, pwede maging 1 million. Kung mayroong isang stick, pwede maging 1 billion. Pero wala stick puro bilog ibig sabihin na puro bilog na hindi zero. Lagyan mo ng stick para maging 1. So mga kaibigan, ang masasabi ko dito ay ganito. Ang sabi ni Paul kasi sa Corinthians, everything is permissible for me, but not everything is beneficial.
Everything is permissible for me, but not everything, but it will not be mastered, but I will not be mastered of anything. Ibig sabihin niyan, pwede kong gawin ng mga bagay na mga bagay-bagay, pero hindi lahat ng bagay ay kapakinabangan. Oh. Kasi under grace nga tayo eh. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. So mga kaibigan, ayaw ko kasi maging killjoy. Baka sabihin naman nagtuturo ako laban sa ganyan para maging ganyo. I am just teaching and warning you sa mga bagay na papasukin ninyo, baka hindi ito maganda para sa inyo sapagat baka ito maglayo kay Jesus Christ. Kapag ikaw napalayo kay Jesus Christ, isang Christian, napalayo ka sa Kanya, yun ang malungkot. Ha? Hindi ba enjoy the completeness of Christ? Ha? It's not the philosophy, it is Jesus Christ, mga kaibigan. Ha? Sapagat in Christ we are complete, hindi natin kailangan paniwalaan pa yung mga bagay na tinuturo ng mundo na pampaswerte. Ha? Kaya sabi ulitin ko sa Colossians chapter, malapit na tayo magtapos, hindi ko talaga, okay, may turo pa ako mamaya. Ito mahalagang turo ko mamayang gabi. This is prophecy sa mamayang gabi. Napakahalagang prophecy tuturo ko sa mamayang gabi. Sabi ni Paul sa Colossians chapter 2 verse 8, beware lest anyone cheat you through the philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principle of this world, not according to Christ. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in Him, who is the head of all principality and power. So mga ibigan, in Christ, parang complete na. So kung kayo mga Kristiyano, hindi nyo na kailangan ang mga tradisyon na yan. Yung mga pampaswerte, ito yung bagong taon, mga New Year's resolution. Ha? Ang daming New Year's resolution. Now, just continue studying the Word of Christ and mababago ang buhay mo sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Hindi mo na ka naman mangako pa na kung ano kay Jesus Christ. I will quit this, no. God did not call us to behave. But God called us to believe. And when we believe in Him, He will do the things that is good for us, mga kaibigan. Alagang ginagawa natin, ino-offer natin yung behavior natin na magbabago tayo. No. God called us to believe, not to behave, and He will change our behavior into the likeness of Christ. Gagawin niya tayo kamukha ng Jesus Christ, mga kaibigan. Paswerte ngayon. Mga paswerte, ha? Alam niyo kasi, nung ako'y nag-umpisa dito sa Lucena, ang ministry, wala akong suporta, kahit piso, sa pinanggalingan kong church. Kaya ako ay naging driver ng jeep. At for more than 10 years, nagdadrive ako ng jeep para buhay yung aking pamilya habang ako nagpapastor. At nakikita ko taon-taon ang hirap na nararanasan mo tao dahil sa tradisyon na yan. Minsan, magbabago kasi namamasada ako kahit bagong taon, kahit Pasko, namamasada ako. Linggo, namamasada ako. Pagkatapos ng church ko, na mga pagturo sa church, namamasada ako kasi para basta bubuhay yung aking pamilya, para pag-aralin sila. Pero pagka Sabado, medyo half day ako ng Sabado kasi mahina ang pasada ng Sabado. Pero pagka Linggo, umaga, church, tapos sa hapon, malakas ang pasada. So, puro pasada ako, pasada church ang ginagawa ko. Hindi naman pwede tayong hindi maghanap buhay. Ha? So, kahiya-hiya naman, pastor ka, tapos sa mga anak mo, hindi mo kaya pag-aralin. Sasabihin mo, pinagpapala ka, hindi mo makita sa buhay mo pagpapala. So, kailangan balanse. So, isang bagong taon, hapon namamasada ko na, sumakay kitang-kita ko kung ano kahirap ang tao na yun. Ang dala-dala niyang bilog-bilog, yung dalang hitang pabulok na. Nakita siyempre, sa rearview mirror, nakita ko mga pasahero ko. Isipin nyo, more than 10 years on masada. Nakikita ko, hirap na, pero alipin pa rin ang tradisyon, baka siswertihin. Sabi ko, bilog, kako yung drangheta, pabulok na eh. Pero naawa ako, kasi alipin ang tradisyon. Pag pinuna mo naman, baka galit pa sa'yo.
So, can you imagine mga ibigan? Ako rin, lumaki din ako sa mga pamilya na ang parents ko magbubukid. Kaya napakaraming tradisyon. Maraming pamahain. Sabi ko, kung totoo nga yung mga pamahain na tradisyon na, di mayaman na kami dahil ang daming pamahain ang tinuturo ng tatay ko sa akin. Pati pagtatanim, sari-sari. Kaya ayoko na magtanim. Sabi ko, gusto ko ballpen at papel. Kaya napilitan niya akong pag-aralin. So, mga ibigan, ang mga bagay na to ay hindi ko naintindihan. Naintindihan ko ito nung makilala ko si Jesus Christ. Alam niyo kung gusto yung maging magandang, yung wisdom? Ang Proverbs ay mayroong 31 chapter. Kaya magbasa ko ng Proverbs every day. At doon makikita yung wisdom na kailangan mo para sa buhay. Ha? Sa business lahat, yung mga decision mo, mara sa Proverbs. So, isang Proverbs dito, basahin ko sa inyo. I pick up some verses. Ha? At isa-isa lang. Bigyan ko yung marami, hindi mo tatandaan. Okay? Sa Proverbs 12, verse 24. Diligent hands will rule, but laziness ends in slave labor. Ibig sabihin, masinop na kamay ay mamamahala. Ha? Kung ikaw nagtatrabaho sa isang opisina at hindi ka mahusay magtrabaho, hindi ka asenso. Kasi patamad-tamad ka, ang trabaho mo ganun pa rin, hindi ka mapopromote. Ha? Katulad ko, nagtrabaho sa opisina, ako nag-salesman. So, kailangan maayos ka sa pagtatrabaho para umasenso ka. Hindi yung patamad-tamad. Marami diyang empleyado, papasok, gusto ko magkatrabaho, pagkatapos ng trabaho, patamad-tamad yun, by strike na. Naiinggit doon sa mga asenso. Pangalawa, Proverbs 13 verse 4. Okay. The sluggard craves and gets nothing, but the desire of the diligent are fully satisfied. Yan, mga ibigan. Yung mga tamad, gustong-gusto ng mga bagay na magaganda. Hindi naman yung makuha kasi tamad sila eh. Hindi sila nagsisika para matanggap nila yung mga gusto na gusto nilang maranasan nila para magkaroon ng total satisfaction. Patamad-tamad, puro pangarap lang. Okay. Ito sa verse 20, ito naman sa Proverbs 14, verse 73, talaga ako ay nahirapan. All hard work brings profit, but mere talk leads only to poverty. Yan, mga ibi. All hard work. Sabi nga, nung okay maging salesman, kasi nag-opisina din ako. Sa opisina ko, nakita ko, yung boss ko, kalbo na. Pero, ang tagal, bago siya naging boss. Ako, mag-soldo namin noon. Bago magtrabaho, 1970, 240 na minimum salary. Ako, kailangan kasi tagal to. Ha? So, nag-isip ko ibang hanap buhay. Kasi matagal ko, bagong palitan yung boss ko dito, 30 years. Ay, nag-sales muna ako. Sa sales, hindi naman pwedeng sales to ka lang. Kailangan masipag ka. Kung sinipagan ko, kaya natuwa ang kumpanya, binigyan ng kotse. Marami akong commission kasi masipag ako eh. Ay, kung pa sales talk, talagang patamad-tamad ka, puro tokes-tokes ka lang, hindi magtatrabaho, hindi ka na pumunta sa mga customer mo, hindi ka masikap, hindi ka nag-aaral, ano mangyayari? Wala. Wala mangyayari sa buhay. Katulad yan, kung magbubukit ka, hindi ka nagtatanim. Ano mangyayari? Nasa Proverbs din, hindi ko na kinuha. So, isang tiwang bang halimbawa kasi, isang magbubukid, na walang sariling lupa, nagtatanim, nagsisikap, yung isa naman, may sariling lupa, hindi tinatanam. Sino magandang buhay? Yung walang lupa, na nakikitanim, kaysa sa may lupa na hindi nagtatanim. Nasa sipo yan, all hard work brings profit. There's no substitute for hard work, mga kaibigan. Ito mo sabi ni Paul, ito sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. Talagang, for even when we were with you, we gave you this rule. If a man will not work, he shall not eat. So sa mga Kristiyano, mga kaibigan, kapag ikay tamad, kahiya-haya ka. Sapagkat kung ikay Kristiyanong tunay, yung prinsipyo ng Diyos susundin mo. Kung ikay hindi magtatrabaho, hindi ka dapat pakainin, sabi ni Paul sa Thessalonians. Kung hindi ka magtatrabaho, di wag ka kumain. Diba? Sabi ang sama pala ng ganyan. Yes, hindi gusto ng Diyos ang tamad, mga bigan. Kaya, magsikap ka at tutulungan ka ng Diyos. Pero wala sa Bible yung lagi sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Well, wala sa Bible mga ibigan yon.
tulungan mo ang sarili mo, tutulungan ka ng Diyos. Wala sa Bible yun, hindi mo mababasa yun. At hindi ko na mapapakita sa inyo, mga kaibigan, magsikap ka at bibigyan ka ng Diyos ng pagpapala sa pagsisikap mo because ayaw ng Diyos ng tamad eh. Okay, mga kaibigan. So, marami dyan, always learning but never be able to acknowledge the truth. Marami dyan, nag-aaral ng Biblia, ganyan-ganyan. Tapos, nag-aaral sa eskwela, pero hindi mo natuto. Aral ng aral, hindi mo natuto. Hindi naman karoon ng knowledge. Anong kwenta ng pag-aaral, hindi ka natututo, mga kaibigan. So, ito mga kaibigan, ang gusto kong ipaharating sa inyo, walang katapat ang sipag kaysa pangarap na walang ginagawa. At yung swerte-swerte, itong mga pamahin, itong mga tradisyon na ito, hindi yung ang kalooban ng Diyos na gawin natin. Sapagkat isang turo ng Diablo upang mapalayo ka sa Kristo ng buhay mo. Kailangan meron kang Kristo sa buhay mo, si Jesus Christ, para maging maganda ang iyong buhay. Ang iyong kaisipan, ang iyong buhay, balanse, meron ka nakakain, ang pamilya mo maayos, at malapit ka sa Diyos. Balanse, hindi pwedeng hindi balanse yung buhay. Hindi na puro pwedeng fasting lang, puro Bible. Sabi ko nga. So, kaya ang tao ay binigyan ng dalawang kamay upang maghanap buhay at tumulong sa kapwa. Hindi lamang yung sarili mo tinutulungan mo, kundi kung ikay meron, itutulungan mo rin yung kapwa mo. Because nandun ang blessing. Kinakailangan maging channel of blessing ka, mga kaibigan. Katulad nito sa aking binigay sa akin ng Diyos na gift, ang teaching. So marami na ako naturuan, mga kaibigan. At yung mga naturuan ay magaganda rin ang buhay. Gumanda ang buhay. Yung mga hindi mo naniwala, ayun, buhay pa rin sila, pero nakatunga nga. Kaya mga kaibigan, so, huwag tayong padaya. Si Satanas, ang kanyang paraan ay pandaraya upang ilayo tayo kay Kristo. Ang kaya natin, we must desire to be closer to Jesus Christ by studying His Word and by practicing what we learn from the Word that we study. Okay, kaya nga, kinakailangan na tayo ay maborn again. So, sa pamagitan ng pagiging born again, magiging matalino tayo. Malalaman natin ang mga kalooban ng Diyos at ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pero hindi tayo mabuborn again, hindi natin maintindihan ng Diyos. Sabat tuturo sa atin, susundin natin yung turo ng relihiyon na puro tradisyon. Hindi tayo lalaya. Kaya ito lagi yung sinasabi sa inyo, magbasa tayo ng Bible. Ito kita nyo dito, ang isang tao na isang leader na religion. Babasahin natin dito sa John chapter 3. Ipakita ko sa inyo, hanapin natin si John chapter 3. Si Nicodemus, na isang leader na religion. Isang mataas ng katukol sa religion. Napumunta kay Jesus Christ. Basahin ko ito sa inyo, mga kaibigan, para maganda. Basahin natin. Mas gusto ko pa magbasa ng Bible kaysa magpaliwanag. Ang hirap din magpaliwanag, mga kaibigan. Lalo na itong hirap na hirap ang magsalita. Basahin natin, Pakinggan nyo sa NIV. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God is not with him. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born again when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Flesh gives birth to flesh, and the Spirit gives birth to the Spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows whenever it pleases you. You heard its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with anyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus said. You are Israel teacher, said Jesus. And do you not understand these things? Yan mga kaibigan I tell you the truth, we speak what we know and we testify what we have
sin, but instead you people, you do not accept our testimony. I have spoken to you of early things, and you do not believe. How then will you believe if I speak heavenly things? Yun ang mabigyan, ang mabigyan. Ha? Marami nagtuturo tungkol sa Diyos na hindi naman niya kilala ang Diyos. Ang tinuturo niya, reliyon, hindi relasyon sa Diyos. Yan ang tradisyon, mga kaibigan. Ang tinuturo ay mga tradisyon, kung ano-ano mga pamahain, kung ano-ano mga filosofiya o kaisipan na hindi naman naiintindihan. So, kung kayo may nakita, kilala na leader na reliyon, tanong mo kung sa langit pupunta. Ang sasagot sa iyo ba? Sino nakakaalam nun? O, kung alam mo ang itinuturo mo, sigurado mo. Katulad ko, I know that I know. Na ang tinuturo ko sigurado sapagkat ito nga, mahina nga ako salita na may maraming depresa. So I'm waiting for my death because death, to die is gain, to live is Christ. So habang nabubuhay ako, para kay Kristo ang buhay ko. Pero pag namatay ako, makakapiling ko si Jesus. Because that is being taught in the Bible. And tinuro ni Jesus Christ, you will be with me, and you will be with me for eternity. Kaya sigurado ko si tinuturo ko. Mga reliyon na sinasabi dito si Nicodemus, mataas pa ng mga katungkulan sa Israel, sa Judaism. Pero hindi niya alam ang mga spiritual na bagay. So ito, mga kaibigan, ang sinasabi na salita ng Diyos, si Jesus Christ ang ating kailangan upang magkaroon tayo ng kaalaman, karunungan tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Diyos mismo. Hindi natin makikilala ang Diyos Ama ng direkta. It is through Jesus Christ. Sapagkat pag dumirekta tayo sa Ama, sunog tayo. Sapagkat sa banal tayo makasalanan. So we need a Savior. We need a mediator, and no other than it is Jesus Christ. At yung mga tradisyon na pampaswerte, mga kaibigan, hindi totoo yan. Yung mga punso na yan. Sinabi mo, sabi ko nga kung yung tinuturo mo, dapat ikaw ang mayaman. Dahil ikaw nagtuturo ng mga pamahain, dapat mayaman ka. Kaso, itong mga manghuhula nito, sa mga mahihirap pa sa daga, di ba? So, ito mga kaibigan, ang gusto na ipahabot sa inyo, ang kailangan mo si Jesus Christ para buhay maging kompleto. Kompleto ang kaligtasan mo, sigurado, sa buhay sa mundo, hindi mo kailangan swerte sapagkat nakilala mo si Jesus Christ, swerte ka na. Kung naniniwala sa swerte. Ako hindi naniniwala sa swerte kasi sapon. So, ito ang masasabi ko, ang tradisyon, pwedeng mabuti, pwedeng hindi, pero hindi sigurado. Pero kay Jesus Christ, sigurado tayo, mga kaibigan. Tiyak tayo kay Jesus Christ. Tiyak tayo kay Jesus Christ. Kaya tanggapin mo si Jesus Christ bilang yung Panginoon tayong pagligtas, at pag ginawa mo yan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na mapayapa, sapat sa lahat ng pangailangan, hindi ka magkukulang sapagkat lalo na kung magiging tapat, kay Jesus Christ, ang lahat ay sapat para sa iyo. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Ako ay inyong lingkod, Eli Ebreo, at iniimbitahan ko pa rin kayo mamaya sa ating last hour. At itong study natin sa last hour, very interesting ito mga bigan. It's happening right now. Last hour, ang tinuturo niya is the signs of the end that is happening right now. Tatlong bagay ang ipakikita sa inyo mga ibigan mamaya sa aking pagtuturo ng last hour. Bagamat ako nahihirapan magsalita, may ipapakita ko sa inyo tatlong bagay na nangyayari sa kasalukuyan. At ito nga, gusto maging magandang buhay mo, hindi mo kailangan ng tradisyon. Kailangan mo si Jesus Christ. Okay, maraming salamat. Ako ay lingkod at kaibigan na nagsasabing, Maranatha, come Jesus come. Our blessed hope is Jesus come. Our blessed hope is Jesus Christ, and is coming to us at the rapture anytime. Come Jesus come. Maranatha. Amen. Hirap. Hirap magsalita. Tama ba? Hilo-hilo eh.